Nagdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental at ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental matapos tamaan ng ashfall at sulfuric fumes bilang resulta ng phreatic eruption ng Canlaon Volcano. Inilahad ng mayor ng La Castellana na si Mayor Mangilamutan na wala nang madadaanan na mga kalsada sa barangay Biak na Bato dahil sa matinding dahloy ng mga lahar na dulot ng pagkaulan sa lugar. Nanawagan ng mayor sa mga residente na manatiling kalmado at iwasan ang mga daanan na dinadaluyan ng mga lahar na nagdadala ng mga debris, malalaking puno at mga matitigas na bato na lubhang delikado sa mga mamamayan na naninirahan doon. Nagpadala na ang mga kinaukulan ng mga heavy equipment sa lugar na lubhang natabunan ng mga lahar para linisin ang mga nasabing mga barangay road. Iniutos na din ng pamahalaang lungsod ang sapilitang paglikas ng mga residente sa mga apektadong mga barangay, bilang paghahanda na rin sa mas marami pang lahar ang bumagsak mula sa bulkan, lalo pat kung patuloy ang pag-ulan sa gabi. Halos matabunan ng lahat ang mga bukirin sa 6 na barangay ng bayan ng La Castellana na nasa paanan ng bulkan. Ayon sa provincial government, tinatayang mahigit sa 1,500 ang apektadong pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Idineklara din ng municipal government ng Canlaon City ang suspensyon ng mga trabaho sa opisina ng gobyerno at mga pribadong opisina hanggang sa maging normal na ang sitwasyon at maging kalmado na ang aktibidad ng nasabing bulkan. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang posible pang pag-agos ng mga lahar kasunod ng napakaraming pag-ulan sa lugar. Binabantayan na rin ng PHIVOLCS ang mga mudflow sa ilang lugar na nakapalibot sa bulkan. Nagpadala na rin ng mga visual report ang PHIVOLCS, sinasabi ng mga state volcanologist na ang kasalukuyang mudflow ay magpapatuloy kung hindi talaga hihinto ang mga pag-ulan sa lugar. Samantala, ang sulfur dioxide emission mula sa bulkan ay umabot sa pangalawang pinakamataas sa isang araw pagkatapos ng pagsabog. Ang mga emisyon ng sulfur dioxide ay umabot sa mahigit 4,000 tonelada sa bawat araw mula noong pagkasabog nito. Ang malalaking emisyon ay umabot sa 2,000 metro at napadpad sa Timog Kanluran at Hilagang Kanluran. May naitala na ding 53 volcanic earthquakes ang nasabing bulkan. Nagpulong ang Office of the Civil Defense at ilang miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council upang talakayin ang sitwasyon at paghahanda sa mga posibleng pagsabog ng Canlaon sa hinaharap. Sa pagpupulong, muling iginiit ni Science Secretary Renato Solidum Jr. ang babala na iwasan ang 4 na kilometrong permanenteng danger zone sa paligid ng Canlaon. Kumikilos na rin ang Philippine National Red Cross para magbigay ng mga humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya sa Negros kasunod sa pagputok ng Canlaon. Ayon sa chairman ng Philippine National Red Cross na si Richard Gordon, na nagpreposisyon na sila ng isang tanker at mga ambulansya, mga food truck sa lugar na mayroong humigit sa 200 volunteers na nagtatrabaho sa mga evacuation center. Gamit ang 2 helicopter, nagsagawa ang Philippine Air Force ng aerial assessment sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Kasama ang DSWD sa Central Visayas at Office of Civil Defense sa Western Visayas, pinangunahan ng 205th Tactical Helicopter Wing ang Rapid Damage Assessment sa mga bayan ng Moises Padilla, La Carlota, La Castellana, Bago City at Canlaon City. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.